Hanggang ngayon, ang alam nila ay virgin pa ako. Pero ang totoo, hindi na. Itago mo na lang ako sa pangalang Keng. 21 years old from Quezon City. Sana hindi ako mahusgahan. Kaya ako ibabahagi itong kwento ko ay para sana kapulutan ng aral. 17 years old ako nang may makilala akong lalaki na itago na lang natin sa pangalang John. Nang makilala ko siya, 19 years old na siya. Nakilala ko siya through my best friend. Dati siyang classmate ni John. Same school din kami ni John nung araw na yun, kaya lagi ko rin na siyang nakikita tuwing kasama ko yung best friend ko. Nung una naman, wala akong pakialam sa kanya. Although, hindi maitatanggi na gwapo siya. May tinatago ring talino, pero maloko. Kilala siya sa school dahil lagi siyang laman ng guidance. Ako, isa sa mga Girl Scouts. Maraming nagre-report sa kanya dahil sa kalokohan nila ng mga classmates niya. Pero hindi yung dahilan para hindi sila maging close ng best friend ko. Itong si John, laging kasama ng best friend ko tuwing break time namin. Ultimo pagkain inihingi. Then araw-araw na kaming nagkikita. May time na nagkakasalubong kami ni John sa school kapag duty ako sa principal's office. Madalas ko silang sitahin dahil ang ingay nila na akala mo mga sigang tambay sa kanto. Nakuha pa ni John ang inis ko nung mga panahong yun. Dahil pati ako, hindi rin nakaiwas sa pang-aasar niya. Akala mo naman close kami. Pero aaminin ko, DJ Rocky, nang dahil sa pang-aasar sa akin ni John, parang natutuwa niya ako sa kanya. Parang hindi na lang basta galit at inis ang nararamdaman ko. May kasama ng kilig. But then, alam ko sa sarili ko, at sinabi ko talaga sa sarili ko, na hinding-hindi ako magkakagusto sa loko-lokong yun. Time went by, unti-unting napapansin ng best friend ko na nagiging close na kami ni John. Kaya ang nangyari, inaasar na tuloy ako ng best friend ko kay John. Valentine's Day, hinding-hindi ko makakalimutan. Inad ako ni John sa social media at laking gulat ko nang mag-message siya sa akin. Hindi ko nga alam kung dapat kong basahin lahat ng minessage niya.
Pero dahil kahit papano, nagkakaroon naman na kami ng samahan, binuksan ko na lang yung mensahe niya. At ang tanong niya sa akin ay, sasali ka ba sa sayaw bukas? Tinatanong sa akin ni John kung sasayaw raw ako. Hindi. Kaya sumagot ako ng, duty ako Kaya hindi. Anong pake mo? Siyempre, kunwari lang na maldita tayo. Pero deep inside, kiniklik ako. Ayun. Chat-chat na kami. Parang kaya niyang paamuhin yung tigring ako. Ewan ko ba, DJ Rocky? Then, Feb 16. Birthday ng best friend ko. Siyempre, invited ako at invited din si John. Nag-chat sa akin yung best friend ko. Uy, dapat maganda ka mamaya kasi ikaw yung best girl ko sa party. Nag-reply naman ako ng, syempre naman tol. Pero kabado ako, DJ Rocky. 6 p.m. ang start ng party ng BFF ko. Kaya bago mag 6 p.m. nag-makeup na ako at nagsuot na ako ng dress. Tiningnan ko yung itsura ko sa harap ng salamin. At masasabi ko na isa na yun sa pinakamatino at pinakamaganda kong itsura sa buong life existence ko. So eto na nga. Dumating na ako sa venue. Medyo nahihiya pa ako. Pero pag pinagtinginan ako ng mga tao, and para bang nalock yung mga mata ko kay John. Pogi talaga si John. At sana, magandahan siya sa akin. Maya-maya pa nilapitan niya na ako. Tapos inasar ako at sinabi sa akin, "Hoy pangit." Sumimangot ako. Pero deep inside, kinilig ako. Magkasama kami ni John. Kalagitnaan ng party, nakaramdam ako ng hilo. Naparami ako ng shot. Pumasok ako sa isang kwarto para magpahinga. Arkilado naman ang buong resort kaya kahit saan pwedeng matulog. Pagpasok ko sa kwarto, nakaramdam ako ng takot. Pero mas nangingibabaw yung pagkahilo ko. Kaya nag-cellphone ako doon sa loob ng kwarto kahit nahihilo ako. Nagsi-cellphone lang ako na nagsi-cellphone. Iniisip ko na baka makatulog din ako. Maya-maya pa, nakita ko na may message si John kaya inopen ko. Bigla na lang akong nagising sa pagkakahilo ko nung mabasa ko ang chat niya. Tinatanong niya ako kung nasaan daw ako. Gusto raw niya akong makausap. Nag-reply ako. Sinabi ko kung ano yung room number ko. Maya-maya pa nakarinig na ako ng katok. Bumukas na ang pinto. 1 a.m. na yun. Nagkwentuhan muna kami. Kinumusta niya rin ako. Tapos nagkwento siya ng mga kung ano-anong kalokohan niya.
Ipipikit ko na sana yung mga mata ko, DJ Rocky. Pero, bigla na lang niyang sinabi sa akin ng, "Pwede pa kiss?" Natawa ako sa tinanong niya sa akin. Sumagot ako ng, "Tarantado ka no?" Tapos sabi ko sa kanya, "Sige na, umalis ka na at matutulog na ako." Pero, nagulat ako sa sinabi niya. At ang sabi niya ay, "Sige na, isa lang." DJ Rocky, noong mga oras na yun, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Siyempre kasama pa dun yung matinding pagkahilo ko dahil sa naparami ako ng inom. Pumayag ako na humalik siya sa labi ko. Pero, akala ko hanggang dun lang yun. Meron pala akong magagawa na hindi ko akalaing magagawa ko. And besides, hindi naman ako handa. Wala eh. Damang-dama ko yung excitement, yung kaba, yung kilig. Kaya wala na akong nagawa. Akala ko hanggang dun lang yun. Bumitaw na ako at umastang ayokong mangyari ang gusto niya. Pero mapilit siya at sinabing, "Maniwala ka, walang makakaalam nito." At dahil matagal-tagal na kaming magkaibigan, at nakuha naman niya yung tiwala ko, sumagot ako ng sige. Unti-unti niyang hinawakan ng kamay ko. Then naklakbay na ang mga kamay niya sa mga hita ko. Pabilis ng pabilis ang ginawa niya. And after mangyari ng bagay na yon, and dun lang ako nahimasmasan. Nakaramdam ako ng takot. Natapos yung party. Nag-uwian na rin sila John. Pero ako, sinabay ng family ng best friend ko. At habang nasa biyahe kami, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa best friend ko ang nangyari. Kaya medyo tulala ako. Lutang, na para bang wala sa sarili. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay namin. Nagdaan ang araw. Wala kaming chat ni John sa isa't isa. Naisip ko na baka nahihiya din siya tulad ko. Then the following day, nag-message si John. Bumati siya ng good morning. Tinanong niya ako kung kumusta ako. Sabi ko okay lang ako. Kahit na gustong sumigaw ng isip at puso ko na naguguluhan pa rin ako. Na nagigilty ako. Kasi bakit ko nagawa yun? Bakit namin nagawa yun?
Maya-maya pa'y nag-message uli si John. Nangihingi ng sorry. Pero nagulat ako. Bakit siya nangingi ng sorry? Wala man lang siyang sinabing explanation dun sa sorry niya? Wala man lang siyang nabanggit na nagawa niya? At ang sabi niya lang, sorry kasi lasing siya? Yun yung kadalasang naririnig ng mga babae. Kapag merong lalaking gumalaw sa kanila. Kaya dumagdag sa isipin ko kung ginusto rin kaya ni John ang nangyari sa amin o baka dahil lasing lang din siya. Mabaliw-baliw ako kay iisip. Kaya nag-reply ako kay John at sabi ko, okay lang, sana sa atin na lang yung nangyari. Medyo matagal na bago niya nakita yung message ko. Then dumating ang Lunes. Makikita ko uli si John. Kinalma ko ang sarili ko. Then nakita ko si John at ang mga kaklase niya. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ako nakakaramdam ng hiya? Pati takot. Na baka ano ang sabihin ni John sa akin, na baka pagsabi ni John ang nangyari sa amin sa party. Pero nagulat ako nung lumapit sa akin si John, binati niya ako ng nakangiti. Agad din ako nag-hello sa kanya. At doon ko napagtanto sa sarili ko na mahal ko na pala si John. Mahal ko na siya. Bago ako matulog, may message si John. Nag-good night siya sa akin. Niyayaya niya ako lumabas. Lumabas kaming dalawa. Tumalon-talon ako sa kilig nung gabing yun. Friday nung lumabas kami. Ang paalam ko sa parents ko ay sa best friend ko lang ako pupunta. Pero ang totoo, lalabas kami ni John. Friday night, nag-rides kami. Dinala niya ako sa kung saan-saan para kaming magjowa, lambingan, kwentuhan, tabing natulog. Chinek-in niya ako, DJ Rocky. Hanggang sa pangalawang pagkakataon, may nangyari. Fast forward to October 23. Naging kami ni John both sides. Alam, legal ang relasyon namin. Maalaga si John bilang boyfriend. Bukod sa mahaba ang kanyang pasensya, mabuti rin siyang anak sa mga magulang niya. 1 year. 1 year ang itinakbo ng relasyon namin. Dumating yung time na unti-unti kong nararamdamang nag-iiba siya. Tinanong ko siya kung ako pa rin ba o may iba na siya. At ang sagot niya sa akin, itigil na namin ang lahat. Unahin ko na lang daw yung pag-aaral. Babalikan niya raw ako pag okay na. Nangako siya sa akin, DJ Rocky, na wala siyang ibang mamahalin habang nag-aaral kaming dalawa. Nagdesisyon akong pumayag sa gusto niya dahil totoo naman na dahil sa relasyon namin, medyo nalilihis kami ng focus. Nawawalan kami ng focus. Kasi lagi kaming laman ng rides. Nag-hotel kami.
Kaya kahit masakit sa akin, tinanggap ko yun. Up until now, close kami ni John. At ako pa rin ang girlfriend niya. Or should I say, acting girlfriend niya. Sa ngayon, ang alam ng mga taong nakapaligid sa amin ay virgin pa ako. Na puro pag-aaral lang ang inaatupag ko. Pero ang totoo, hindi na. Sa mura kong edad, naisuko ko ang sarili ko sa taong mahal ko. Sana balang araw ay maging kami na ni John. Sa tamang pagkakataon, sa tamang sitwasyon, at sa tamang oras. Sana hindi magbago ang pangako niya. Sana matupad niya yun. At itutuloy ko ang buhay ko. Umaasa na lahat ng yun ay mangyayari.